What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Ano ang mangyayari kung ang isang lalaki mula sa taong 1750 ay biglang mapadpad sa taong 2022? Makakaangkop kaya siya sa matitinding pagbabago ng makabagong mundo? O bahagi ba ng mas malaking kapalaran ng kanyang paglalakbay sa panahon? Isang kapalarang hindi pa niya nauunawaan? Nagsisimula ang kwento kay Sarah, isang babaeng naninirahan sa isang maliit na bayang rural kasama ang kanyang ama na si Kelvin at ang kanyang batang anak na si Henry. Magkakasama nilang pinamamahalaan ng kanilang sakahang pampamilya, nagtatanim ng lupa at nag-aalaga ng mga hayop. Kamakailan, sinimulan ni Sarah na turuan si Henry ng sining ng pagsasaka, ipinapasa ang mga kasanayang nagpanatili sa kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Isang karaniwang gabi lamang iyon, tulad ng iba. Nasa kusina si Sarah, naghahanda ng hapunan kasama ang kanyang ama, habang si Henry naman ay lumabas upang pakainin ng mga manok. Tahimik ang paligid, puno ng pamilyar na tunog ng kanayunan. Ngunit biglang nagamba na ang mapayapang rutina. Sa may kulungan ng manok, may napansin si Henry na isang lalaking hindi pa niya kailanman nakita. Gusot at marumi ang itsura ng estranghero, may mahaba at magulong buhok at balbas na halatang ilang buwan kung hindi man taon nang hindi inaayos. Kakaiba ang kanyang kasuotan, lubos na hindi nababagay sa lugar na para bang mula sa ibang panahon. Gulat at nakabahan, mabilis na tumalikod si Henry at patakbong bumalik sa bahay. Pagpasok niya sa pinto, agad niyang tinawag ang kanyang ina. Puno ng takot ang boses. "Ma, may kakaibang lalaki malapit sa sakahan. Mukha siyang hindi taga rito, parang magnanakaw o kung ano." Dahil sa babala ni Henry, agad na dinampot ni Sarah ang kanyang baril at nagmadaling pumunta sa sakahan. Nandoon pa rin ang misteryosong lalaki. Ang kakaiba niyang anyo ay tinatanglawan ng mahinang liwanag ng papalubog na araw. Maingat na lupapit si Sarah at mariing nagtanong, "Sino ka? At ano ang ginagawa mo sa aming lupain?" Laking gulat niya nang makita na kasing takot ng kanyang nararamdaman ng lalaki. Nauutal nitong sinabi ang hindi niya inaasahan. Akala ko ito ang aking tahanan." Putol-putol ang kanyang pananalita at malinaw sa kanyang mukha ang tinding pagkalito. Bagamat makususi, nanatiling maingat si Sarah at buksan ang ilaw sa may sakahan upang mas makita siya. Pagkasindi ng ilaw, napaatras ang lalaki sa tinding takot, dilat na dilat ang mga mata. "Anong uri ng salamangka ito?" sigaw niya. Tumingin siya kay Sarah at nagtanong, "Isa ka bang mangkukulam? Paano ka nagliliwanag sa mahiwagang ilaw na yan?" Napagtanto ni Sarah na wala siyang ideya kung ano ang kuryente. Lalong lumalim ang kanyang paggalito nang mapansin niyang suot ni Sarah. "At bakit nakasuot ka ng pantalon? Nagpapanggap ka bang lalaki?" Naisip ni Sarah na hindi lang nawawala ang lalaking ito kundi maaring baliw din. Napansin niya ang isang sugat sa noo ng lalaki na maaring dahilan ng kanyang kalituhan at kakaibang kilos. Bahagya niyang ibinaba ang baril, ngulit na natiling alerto at tinawag ang kanyang ama na si Kelvin. Magkasama nilang dinala ang lalaki sa loob ng bahay at inalok ng pagkain upang kumalma. Sakmal na sakmal niyang kinakain ng pagkain, maingat na ginamot ni Sarah ang sugat sa ulo niya. Iniisip na maaring ito ang dahilan ng pagkawala ng kanyang alaala at kakaibang pananalita. Dahan-dahan niyang nagtanong hanggang sa wakas ay may naalala ang lalaki. "Ang pangalan ko, Rip," sabi niya nang may pag-aalinlangan. Bagamat hindi pa rin maipaliwanag ni Rip kung paano siya napunta sa sakahan o kung bakit watak-watak ang kanyang alaala, nakaramdam ng kunting ginhawa si Sarah. Kahit papaano, may simula na sila. Dahil sa naging alalahanin, kinausap ni Sarah ang kanyang kaibigan na si Teddy, isang lokal na pulis. Si Teddy, na may lihim na pagtingin kay Sarah, ay pumayag na tumulong kahit alam niyang kaibigan lang ang tingin niya kay Sarah. Iminungkahi ni Teddy na kunan ng fingerprint si Rip at i-check ito sa database ng pulis. Nang dumating si Teddy sa sakahan, agad na nagulat si Rip sa pagkakita sa police car. "Anong klasong karwahe ito? Paano ito gumagalaw ng walang kabayo?" tanong niya, puno ng pagtataka. Nagkatiginan sina Sarah at Teddy, ngunit minuli pa rin na huwag muna siyang tanungin pa. Sa estasyon, kunina ni Teddy ang fingerprint ni Rip at sinuri ang sistema. Laking gulat niya,
Walang record si Rip kahit saan. Wala sa national database, ni pakas ng kanyang pag-i-exist. Walang say-say ito, bulong ni Teddy. Dahil determinadong makahanap ng sagot, dinala niya sila Rip sa ospital para sa pagsusuri. Habos ng pagsusuri, nagbigay ng hindi inaasahang balita ang doktor. Walang sinyales ng pinsala sa ulo at buo ang kanyang memorya. Pisikal, siya ay ganap na malusog. Walang magawa, iniwan ni Teddy si Rip sa ospital para sa obserbasyon. Ngunit halatang balisi si Rip. Ang maliwanag na ilaw, makabagong gagamit at abalang staff ay labis na nakakatakot para kay Rip. Kinabukasan, hindi na niya kinaya. Tahimik siyang umalis sa ospital at bumalik sa sakahan ni Sarah. Doon, inamin ni Rip na hindi niya naintindihan ang nangyayari, ngunit alam niyang isang bagay. Ayaw niyang umalis. Naantok si Sarah at pinayagan siyang manatili. Nang dumating si Teddy at nagbabala na maaaring mapanganib si Rip, igiinis ni Sarah, "Hindi ko yan pinaniniwalaan, mabuti siyang tao." Habang nag-uusap sila, may naalala si Rip. "Nakipaglaban ako sa isang digmaan sa Amerika." Naging makususi si Sarah dahil may kapitbahay silang may kamag-anak na matagal nang nawawala sa digmaan. Tinulungan nila ni Rip na mag-ayos, ginupitan ng buhok at balbas, ngunit malinaw na hindi siya ang nawawalang lalaki. Kahit na may misteryo, masipag at mapagkakatiwalaan si Rip sa sakahan. Binigyan siya ni Sarah ng trabaho at isang maliit na kubo. Pagkakita ni Rip sa kubo, bigla siyang napatigil. Ito ang aking tahanan." Laking gulat ni Sarah. Hindi maaari, henerasyon ng tanda ang kubong ito. Sa loob, itinuro ni Rip ang mga ukit sa kahoy. "Inukit ko ito noong 8 taong gulang ako. Ang petsa, 1756. Hubos na 266 years nang nakalilipas. Nasa taong 2022 na," bulong ni Rip bago siyang mawala ng malay. Nang magising siya, inabot ni Kelvin ang isang libro. Ito ang kwento ni Rip Van Winkle. Habang binabasa ni Rip ang libro, bumalik ang kanyang mga alaala. Rip Van Winkle. Siya ang aking ama. Nanginginig ng sorpresa si Sarah. Hindi maaari yun. Kwento lang yun. Ngunit iginiit ni Rip na totoo at patuloy na bumabalik ang kanyang mga alaala. Dahan-dahan, sinimulan niyang ikwento ang kanyang buhay. "Noong bata pa ako, iniwan kami ng aking ama," sabi ni Rip. Bakas sa kanyang tinig ang bigat ng damdamin. "Isang araw, bigla na lamang siyang nawala at ako ang napilitang mag-alaga ng aming bahay at ng lahat ng responsibilidad. Hindi naging madali ang buhay. Habang lumilipas ang panahon, pumanaw ang aking ina. At upang mapanatili ang aming tahanan at kabuhayan, ipinakasal ko ang aking kapatid sa isang lalaki. Nang ako'y mag-17 taong gulang, tinawag akong lumaban sa digmaan para sa kalayaan ng Amerika. Pinaputukan pa ako sa digmaan, ngunit nakaligtas ako. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Pagkatapos ng digmaan, bumalik ako sa aming tahanan at muling nagsaka. Ngunit sa panahong iyon, wala na ang lahat ng mahal ko sa buhay. Wala na akong natira. Ako'y lubos na nag-iisa. At isang araw, bigla na lamang bumalik ang aking ama. Ngunit eksaktong ganun pa rin ang kanyang itsura tulad noong araw na umalis siya. Parang hindi man lang tumanda kahit isang araw. Ikinuwento ni Rip ang hindi kapanipaniwalang salaysay ng kanyang ama. Sinabi ng ama niya na siya raw ay gumala sa kagubatan, umakyat sa mga bundok at nakatagpo ng isang kuweba. Sa loob nito, uminom siya ng isang kakaibang alak at nakatulog. Pagkagising niya, 20 taon na ang lumipas. Walang naniwala sa kanya at sa totoo lang, hindi rin ako naniwala. Ngulit paulit-ulit niyang iginiit na totoo ang lahat. Kalaunan, nanaig ang aking pag-uusisa. Nagpa siya akong patunayan nito sa aking sarili, sabi ni Rip. Pumunta ako sa kagubatan, umakyat sa bundok at natagpuan ang kuweba, eksakto sa paglalarawan ng aking ama. Pumasok ako roon at biglang bumuhos ang malakas na ulan sa labas, kaya't nanatili muna ako sa loob upang hintayin humupa ang bagyo. Ngunit nang lumabas ako ng kuweba, nagbago ang lahat sa paligid. Noong gabing iyon, habang pag-alagala at litong-lito, nakilala ko si Henry. Huminto si Rip, tumingin kina Sarah at Kelvin at sinabi, "Ngayon ay nauunawaan ko na." Ang kuwebang iyon ay isang lagusan ng panahon. Pumasok ako roon noong 1787 at lumabas dito sa taong 2022. Noong una, wala akong gaanong naaalala. Ngunit ngayon,
malinaw na ang lahat. Sa kabila ng taos-pusong paliwanag ni Rip, nahirapan pa ring maniwala si Sarah. Napakagandang kwento niyan, sabi niya. Ngunit hindi pa rin ako kumbinsido. Kailangan natin ng tunay na mga sagot. Dadalhin kita sa lungsod para sa mas marami pang pagsusuring medikal. Bagamat nag-aalinlangan pa rin si Sarah, hindi niya ikakaila kung gaano nakalalim ang ugnayan ni Rip sa kanyang pamilya. Naging bahagi na siya ng kanilang buhay, tumutulong sa sakahan at umaangkop sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Tinulungan din ni Rip si Henry na binubuli sa paaralan. Gamit ang mga kaalaman niya sa pagtatanggol sa sarili mula sa kanyang panahon, tinuruan niya si Henry kung paanong ipagtanggol ang sarili. Si Henry, na matagal nang nangungulila sa kanyang ama, ay nakatagpo ng saya at ginhawa sa paggabay ni Rip. Napansin ni Sarah kung gaano naging masaya si Henry at unti-unti ring nakaramdam ng pagtingin kay Rip. Samantala, masagana ang ani ni Rip at naging malaking tulong siya sa pagbebenta nito, dahilan kung bakit lalo siyang mahilad ng komunidad. Makalipas ang ilang linggo, may nakatakdang appointment si Sarah sa doktor at bumiyahe sila ni Rip patungong New York. Pagdating doon, namangha si Rip sa matataas na gusali at hindi makapaniwalang nagawa ng mga tao ang ganoong lalaking struktura. Sa pasilidad medikal, isinailal si Rip sa full body scan at isinailal rin sa hypnosis para patunayan ang kanyang kwento. Kabila ang hypnosis, nanatiling pareho ang kanyang salaysay. Natuklasan ng scan ng isang lumang bala sa katawan niya na ipinaliwanag ni Rip na galing sa digmaan. Nang suriin ang bala, natuklasan ng mga eksperto na ginawa ito noong bandang 1700s na lalong pinapatunayan ng kanyang kwento. Dahil sa interes, ipinakilala si Rip sa isang profesor ng pisika. Matapos pakinggan ang salaysay ni Rip, naglahad ang profesor ng isang teorya. Kada bes na may bagyo malapit sa kuweba, may mga elemento na nagre-react at lumilikha ng pansamantalang wormhole na nagbibigay daan sa paglalakbay sa panahon. Iminungkahi ng profesor na maaring si Sarah mismo ang hindi sinasadya na nag-activate ng wormhole noong natagpuan niya si Rip. Nang mapagtantong may posibilidad na maibalik si Rip sa kanyang panahon, pumayag si Sarah na tulungan siyang hanapin muli ang kuweba sa susunod na bagyo. Ngulit habang lumilipas ang mga daan, lalo ring lumalalim ang damdamin ni Sarah kay Rip at nahirapan siyang isipin ng posibilidad na mawala ito sa kanyang buhay. Nagpasalangat si Rip ng buong puso sa lahat ng ginawa ni Sarah para sa kanya at nabuo sa kanila ang isang ugnayan na lagpas sa hangganan ng panahon. Ibinahagi rin ni Sarah ang kanyang sariling kwento. Inamin niyang hindi siya pinakasalan ng ama ni Henry at pumanaw ito bago pa man isilang ang kanilang anak. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, iniwan niya ang lungsod at bumalik sa kanilang bayan upang manirahan kasama ang kanyang ama. Simula nang nakilala niya si Rip, unti-unti siyang nahulog ang loob dito at inamin niyang lalo pang lumalim ang kanyang damdamin. Gayon din si Henry na hindi na gaanong nakakaramdam ng pagkukulang sa ama dahil sa ugnayan niya kay Rip. Para naman kay Rip, labis niyang inaangha ang pagiging malaya at matatag ni Sarah, isang katangiang bihira sa mga babae sa kanyang panahon. Magdamagan silang nag-usap, nagbahagi ng mga kwento at mas lalong nagkilala. Kinabukasan, ipinasyal ni Sarah si Rip sa lungsod. Ipinakita ang mga lugar na hindi pa niya kailanmang nakita. Pagbalik nila sa bayan, nagpa siyang magdaos ng isang handaan para sa buong komunidad. Sa gitna ng pagdiwang, masayang magkasama sina Sarah at Rip. Ngunit hindi iyon nakaligtas sa mata ni Teddy na lihim na may damdamin para kay Sarah. Nakaramdam siya ng matinding selos. Nang gabing iyon, habang pauwi si Rip sa kanyang kubano, hinabol siya ni Sarah. Sa tindi ng kanyang damdamin, hinalikan niya si Rip at inamin ng kanyang pagmamahal. Hindi nila alam, sumusunod sa kanila si Teddy at nakita ang lahat. Galit na galit, hinarap niya si Rip at inakusahan itong nililinlang si Sarah gamit ang kasinungalingan tungkol sa kanyang nakaraan. Sinisi ni Teddy si Rip sa pambubuli kay Henry at sa mga chismis na kumakalat tungkol kina Sarah at Rip na anumang makapunya sa reputasyon ni Sarah. Iginiit niya na kung talagang mahal ni Rip si Sarah, dapat na itong umalis. Malalim ang naging epekto ng mga salita ni Teddy kay Rip. Naisip niya na maharing panahon na para bumalik si Rip sa kanyang sariling panahon. Kinabukasan, iniwan ni Rip ang isang liham na pamamaalam para kay Sarah. Nang mabasa nito, labis siyang nadurog. Napagtantong minahal na ng buong puso si Rip. Madilim ang kalangitan at tila muling uulan. Gayunpaman, nagpa siya si Rip na umalis ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Hinanap siya ni Sarah sama sina Kelvin at Henry, ngunit hindi kinaya ni Henry ang pagod at lungkot. Dinala si Kelvin pauwi at nagpatuloy mag-isa si Sarah. Sa huli,
Natagpuan niya ang kuweba at si Rip ay nakaupo roon, lugmo at lungkot. Nilapitan siya ito at luhang anyang tinanong kung bakit niya silang iniwan. Ipinaliwanag ni Rip ang sinabi ni Teddy na siya raw ay pabigat lamang at ayaw niya nang magdulot pa ng problema. Mariin nang itinanggi ni Sarah ito at ipinaliwanag kung gaano kalaki ang saya na nadulot ni Rip sa kanilang lahat, kung paano naging masaya si Henry at kung paano siya mismo ay muling nakatagpo ng pag-ibig at layunin. Lubos na naantag si Rip at doon niya tunay na naunawaan ng halaga nila sa kanila. Sa tindi ng damdamin, hiniling niyang pakasalan siya ni Sarah. Walang pag-aatubili, pumayag siya. Magkasama silang umalis sa kuweba, puno ng pag-asa at pagmamahal. Ngulit paglabas nila, isang malakas na kidlat ang tumanglaw sa kalangitan. Paglingon nila, ang bag ni Rip na naiwan sa loob ng kuweba ay bigla na lang nawala, muli itong naglakbay bakas sa nakaraan. Lumipat ang tagpo sa taong 1787 kung saan natagpuan ng ama ni Rip ang bag. Sa loob nito ay ang talaharian ni Rip. Habang binabasa niya ang mga pahina, nalaman niya ang manghanghang paglalakbay ng kanyang anak sa hinaharap, ang pagmamahal nito kay Sarah at ang kaligayahang natagpuan niya rin. Napansimi ang ama ni Rip, puno ng pagmamalaki at ginhawa at nagsimulang maglakbay pabalik sa bayan. Samantala, sa taong 2022, sina Rip at Sarah ay masayang nagsama bilang mag-asawa. Kasama sina Henry at Kelvin, namuhay sila ng masaya at ganap na buhay. Patunay na ang pag-ibig at pamilya ay kayang lampasan kahit ang mga hangganan ng panahon. At dito nagtatapos ang kanilang nakakaantag na kwento. Para sa mas akit-akit pang kwento ng paglalakbay sa panahon, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panunood. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.